So welcome back mga ka-Agri-Explorer, this is Ron's Farm Official. At hindi ka pa po na-subscribe, please hit the subscribe button para lagi ka pong updated sa aming mga agri-ventures. Ngayong araw mga ka-Agri-Explorer, dito po tayo sa aming farm sa Toledo, Navas, Aklan. At i-update ko po kayo sa progress ng ating mga projects dito sa aming farm sa Toledo, katulad po ng Azolla Farm at ng aming cattle farming mga ka-Agri-Explorer. So, tara, samahan niyo po ako ngayong araw at atin pong tingnan ang mga project natin, kung ano na po yung progress nila. So ito na po mga ka-Agri-Explorer, ang una po nating i-explore is yung ating Azolla Farm. So as you can see, meron po tayong dalawang pool o dalawang chamber. Ito po is 5 by 6 meters. Medyo malapad po ito, mahaba. Iyon naman pong pinapaliguan po ng mga chikiting is 5 meters by 5 meters po iyon. Halika po kayo dito, tingnan nyo po yung gagamitin nating pataba. So ang pataba pong gagamitin natin is cow dung po mga ka-Agri-Explorer. Ipot po ng baka na galing po mismo sa mga Brahman na alaga natin. At yun yung pong isang i-update ko sa inyo ngayon. Nang sa ganun po makita nyo naman kung ano na po yung sitwasyon ng aming pinatayong building ng cattle farm at yung mga alaga po naming malalahing mga baka. Ayan, tingnan po natin yung mga chikiting mga ka-Agri-Explorer, no? Ito po, enjoy na enjoy po sila. Nakakapaligo po sila ngayon kasi po bagong install lang po yung water, po natin, no? Water system po mga ka-Agri-Explorer. So doon po ito nanggagaling sa aming drill. Sa aming drilling po na hole. Dito po, makikita. Dito po yan nanggagaling. Actually, connected po ito sa bomba namin. Yan, may poso po kami. Ayan po ang aking gwapong tagagawa ng mga water connections dito sa farm, si Master Bong. Diba, mga ka-Agri-Explorer? Master na po yan. Masado na po yung legendary. So, ito po, no? Ito po yung binili namin pala, mga ka-Agri-Explorer, na water pump para po sa aming water system. At ito po is nagsusupply ng water. Tubo na ito is papunta po yan all the way to the cattle farm, mga ka-Agri-Explorer. So ito po is lang po ito, direct pa lamang po, wala pa po kaming tangke kasi po ongoing pa po yung pagpapakonstruct ng kalahating parte ng aming cattle building o cattle farming na building, mga ka-Agri-Explorer. So temporary lamang po ito at dito po makikita rin po natin, itong water pump po na ito na 1 horsepower na binili po namin na nagkakahalaga po ng humigit kumulang 7,000 is nagsusupply rin po ito ng tubig papunta dyan sa ating Azolla ponds. So yung tubig po na yan, nakikita nyo pong dumadaloy dyan, is gawa po yan ng pump na ito. Dito po siya kumukuha sa main line po, sa drenil na originally para po sa bomba. Then niredirect po namin yung tubig papunta sa aming cattle farm at sa amin pong mga Azolla ponds, mga ka-Agri-Explorer. So, napakaganda po, no? Napakaganda po talaga kapag meron ka pong mga ganitong makinaryas. Kasi po kapag wala po nito, napakahirap punuin yan ng tubig. Kasi po napakalaki po niyan at napakalalim. Hindi po yan, kung bubombahin po yan, actually, trinay po namin. Ito, mga ka-Agri-Explorer, tingnan nyo po aming trinay. Tinesting po namin kung kaya. Ito po, ina-align lang po ito dito, ina-align. Then, bubombahin po namin. Bomba po, no? Then, itong pagbomba po sa poso is direct rin po yan doon sa Azolla Pond. So, napakahirap po mga ka-Agri-Explorer. Po siya, labor cost niya po is napakalaki. Kasi po, siyempre may isang tao ka po dapat o dalawang tao magsasalit-salit yan. Napupunuin po yan. Hindi po natin yan kakayanin ang
labor cost o pasweldo mga ka-agri-explorer. Dako naman po tayo sa amin nga, sa pinakita ko nga po kaninang cowdung, kung paano nga ba namin trinitreat para ready na po siyang ilagay o pang-fertilize o gawing fertilizer sa ating mga azolla plants. So hali po kayo mga ka-agri-explorer, tingnan po natin kung saan po namin o paano po namin binibilad ang aming mga cowdung o tae po ng baka namin. So ito lamang po, napakasimple mga ka-agri-explorer, no? Yan lamang po, tirik na tirik ang araw. Ginagamitan po namin ng wheelbarrow. Everyday po kami nagko-collect ng cowdung. Actually, ngayong umaga lang po ito. At as you can see, medyo natuyo-tuyo na po siya mga ka-agri-explorer. Ito po, ilalagay po namin dito. Nagko-collect po kami ng manure every morning. Then ilalagay po dito sa aming wheelbarrow. And then ilalagay po dito sa aming parang munting bilaran. Then kapag mag-dry na po yan completely, ma-neutralize na po ang kanyang acid, is direkta na po yan doon sa aming azolla farm o azolla pond. So yun lamang po mga ka-agri-explorer dito about po o patungkol po dito sa aming azolla pond. At subaybayan nyo pa po kami sa aming mga, kung ano pa po yung mga next step na gagawin namin, like saan po kami kukuha ng azolla na pag itatanim. Then yung actual process po ng pagtanim ng azolla ay subaybayan nyo po sana. At dito dako naman po tayo dito sa napapansin nyo po o dito po sa amin na tong kinultivate na land mga ka-agri-explorer. So sa kasamang palad po, hindi po muna kami makakatanim kasi napakarami pong nangyaring hindi po pabor para kami makatanim. Una po namin ginawa, isumangguni po kami sa presidente o sa katiwala ng presidente ng NIA o National Irrigation Association dito po sa aming lugar para po makakuha po sana kami ng tubig sa patubig po nila. But sa kasamang palad po, bigo po kami sapagkat ang pinoprovidean lang po ng irrigation system ng NIA dito sa aming lugar is for rice farmers lamang po mga ka-agri-explorer. At illegal po na kumuha ka po ng tubig sa irigasyon nang hindi ka po nakapaalam o hindi ka po miyembro ng patubig o ng irrigation dito sa aming lugar. So minabuti na lang po namin talaga mga ka-agri-explorer na hintayin na lang talaga sana. Hintayin na lang talaga sanang umulan na sa ganun mabasa lang po ng kahit kokonti yung lupa, then magtatanim na po kami. Actually, handa na po lahat ng planting materials namin. Pero sa kasamaang palad mga ka-agri-explorer, inipatak ng ulan dito sa lugar namin nitong buwan o nung nakaraang buwan, wala talaga. Wala talaga ni isang patak ng ulan na bumuhos dito sa lugar na to. Kaya po makikita nyo po, yung mga kahit yung mga fruit trees po, mga dalandan, mga puro po stress. Nagsished na po sila ng mga dahon, and then yan nga po, sobrang init po. Ngayon po, this time check, mga siguro alas 10. Tingnan nyo pong init, sobrang init na po mga ka-agri-explorer. Imaginein pa po natin na tumirik talaga yung araw ng mga 11, 12, 1 hanggang 3, 4. Sobrang init po talaga mga ka-agri-explorer. At di po talaga siya suitable kung wala ka pong enough water to water your farm. Kasi nga po, meron po kaming water pump mga ka-agri-explorer, sa akin niya pong sabi, but hindi po siya sufficient na diligan itong lahat. Then kapag kapag sabi naman pong kuha lang po, sprinkle can nyo lang, napaka-labor costly naman po mga ka-agri-explorer. Kulang po kami sa tao at saka hindi po siya worth it mga ka-agri-explorer kung ganito lamang po ang ating tataniman at wala po tayong kasiguraduhan kung maganda po ang kanilang tubo kung ganito po init at hindi po sufficient ang ating water o patubig. So sa ilang araw lang po or maybe next month, bumuhos na po dito yung ulan, for sure makakatanim po kami at sana subaybayan nyo po yun. Nang sa ganon, matuto rin po kayo o
sa kung paano po kami magtanim ng mais, mga ka-AgriExplorer. Nakaka-excite naman po at excited rin po ang mga tauhan natin na magtanim tayo ng mais for silaging, but sa kasamang palad nga po, unfavorable yung ating kondisyon ngayon. So yun lamang po sa update dito sa aming land. At dako naman po tayo doon sa aming cattle farm or Brahman Cattle Racing. Yan po yung pinatayo namin ni Papa na building. At hali po kayo, sama-sama po nating tingnan. At nang sa ganoon, makita nyo naman po kung ano po yung progreso sa pag-aalaga namin ng mga malalahing baka, mga alagaing baka. So abangan nyo po ang aking next vlog about po sa aming cattle farming or cattle farm, mga ka-AgriExplorer. At doon po is meron po tayong gagawin sa aming mga alaga at sama-sama po nating tingnan sila kung ano na po ba yung kanilang kondisyon at kung ano po ba yung sinasabi ko pong gagawin natin sa kanila sa akin pong next na vlog, mga ka-AgriExplorer. So stay tuned at abangan niyo po talaga. Yun naman po sa ngayon. Peace!